Pero bago yon, marami na akong na-text, marami na akong nakausap, nag-inquire. Pero hindi ako convincing. Hindi nila masagot yung tanong ko. Kaya sa'yo na ako nag-decide talaga. So, thank you sir at nakapag-desisyon kayo na sa amin i-award itong project na ito. So, maraming salamat sir sa pagpili sa amin. Ako rin nagpapasalamat din ako dahil maganda ang yung kanang ating resulta ng ating naikabit na solar. Saka unang-una, gusto ko yung style ng trabaho ninyo. Thank you sir. Very recommendable ba? Thank you sir. Sige, thank you very much, Thank you friends. sir. Magandang araw mga kasolar. So muli, nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So nandito tayo ngayon sa San Pascual, Batangas. At meron tayo dito na-install 6 kilowatts na hybrid on and off grid. So yung brand niyan siyempre ay DEYE inverter. At meron tayong dalawang 120 ampere hours, one solar and lithium iron phosphate ito na merong 6.1 kilowatt hours ang bawat isa. So, pag pinagsama natin yung dalawa, nasa 12.2 kilowatt hours yan. At mas malaki pa yung capacity niyan compared sa iisang piraso na 200 ampere hours. Kasi yon ang equivalent energy ay nasa 10.2 kilowatt hours lang. So, ito ay nasa 12. So, kung gagamit ka ng mga aircon mo, na halimbawa nasa 3.75 horsepower so that is equivalent to 225 HP. So yung kanyang energy conversion ay nasa 1.68 kilowatt. So yung 80% ng total na kilowatt hours ng battery ay pwede natin magamit sa loob ng halos 6 na oras kasi nasa 5.8 hours yon yung runtime. So, yun ay mas mahaba kumpara sa paggamit ng isang piraso lang na 200 ampere hours. At ito, up and running na at ipapakita ko sa inyo yung settings at yung communication. So, dapat nyo malaman na ito mayroong DIP switch na tinatawag. So, yung DIP switch, yun yung address. So dito ay dapat alam niyo kung alin yung gagawin niyo na master at saka yung sa slave. So ito ngayon ang ginawa nating master at ito naman yung slave para mag-synchronize, mag-communicate dito sa ating inverter. Kailangan maipasok nating mabuti yung communication cable. So dito natin nilalagay yan sa CAN port. So yung CAN, ibig sabihin yan, Communication Area Network. At yan ay i-connect natin dito sa Communication Area Network din ng inverter. So makikita ninyo yung portion na yan. Dahil ayon, nakalagay yan na CAN. Katabi ng meter, lagayan nung para sa meter. Dito naman sa baba yung para sa parallel. Okay, so yan yung una natin dapat na kinokonek. So communication cable, CAN para sa inverter at CAN para dito sa battery. At susunod dyan, yung parallel connection na communication cable pa rin ng master at saka yung sa slave. So kung makikita nyo, nakakonect tayo dito sa RS4852 at dito naman sa kabila sa slave, ayan ay RS4851. So yun lang ang ko-connect sa slave. Wala na, bakante na rito. Kaya lang, kailangan nating iset yung DIP switch since ito ay slave 1, okay? Ang gagalawin natin dito ay yung number 2. Yung 4 na switches na yan. Ang i-on natin dito sa DIP switch ay yung number 2 kasi iyan ay slave, okay? At dito naman, since ito yung master, ang i-on natin na DIP ay itong number 1. Ayan. Number 1. So, 1 sa master and 2 sa slave.
So, tinanggal na natin to. Titingnan natin kung bababa yung kanyang battery. Ayan, nag-95 na lang. So, yung charge current limit ay nasa 95 at ganoon din sa discharge current limit, 95 din. So, eto may state of charge na 72. Check natin. Ito, 72% din. Ayan. So, ibig sabihin, nagko-communicate na to at saka to. Ayan, at titingnan natin ano kung tataas to, kung ilan ang magiging charge limit at saka discharge limit. Kasi kailangan ay tumaas siya ng twice dahil dalawa yung ating battery. So, i-connect ko na ito sa 1. Ayan. Okay, RS481. Ayan. So, check natin kung tumaas. Ayun, tumaas ulit. So, umabot ng 190. So, ibig sabihin, yung ating charge limit at saka discharge limit ay nabasa na niya yung dalawang battery. Kasi 95 lang kanina dito sa charge limit at saka discharge limit 95 din. Ibig sabihin parehas yung charge and discharge amperes, your current. Ayan, nag-uusap na yung inverter at saka yung battery. So, okay na yan. At tingnan na lang natin yung charging. So, ngayon ay nakikita natin kumukuha ng 3.675. Yan na yung total power ng ating panel sa ngayon. At nasa 9 o'clock pa lang naman, medyo maaga-aga pa. At mayroong load na 890 watts. Yan, pabago-bago. 880 o kaya 870. So, bumababa, tumataas yung kanyang konsumo. Pero yung kanyang hina-harvest ngayon, nasa 3.7 na. At mamaya mag-stable yan at tataas yan hanggang sa mapuno niya yung battery. So kung makikita nyo yung Meralco, wala tayong kinukuha dahil dito dapat dumaan yung sa Meralco. Pero if in case na wala nang makuhang power from solar, ay battery ang magpa-power up dyan. At yun yung susuplayan niya sa load. And eto ay possible na papasok ang Meralco kung sakaling itong solar panels at saka battery ay umabot na sa state of charge na 20% sa battery at mag-zero doon sa solar panel. So, ito na yung ating upgraded version ng 6 kilowatts kasi 18 amperes ang maximum PV input current. Ayan. At ang total power ng solar panel na pwede natin ilagay dito ay nasa 7.8 kilowatts. Ayan, So, based dito sa input, dito sa datasheet. At ang maximum current nito, yung short circuit current, nasa 27 amperes. So, since dalawa yan, kaya 18 amperes ang nakalagay, in terms of maximum PV input current, at 27 DC amperes sa maximum short circuit current. So, ibig sabihin nun yung maximum short circuit current, pagka pinagdikit natin yung positive at saka negative sa sandaling minuto, ay kaya niyan tumagal or kaya niyang abutin yung 27 amperes. So, kung mas mataas na doon, ay yun na. Ayun na yung mangyayari na masisira na yung solar panel. 53 volts, 53.9 volts, 53.9 volts din. So, yung solar panels natin dito ay 10 pieces, 10 pieces na 550 watts. So, 5.5 ang nakalagay. At na-i-connect na rin natin yung Wi-Fi logger. Kaya ito, yung tatlong ilaw na yan, pwede na natin ma-monitor yan sa cellphone. So, ngayon naman mga ka-solar, titingnan natin kung gaano kainit. Dahil itong mga type ng ganitong inverter ay walang fan or fanless dahil heatsink type yan. At titingnan natin kung ilan ang temperature. Dahil kung makikita nyo dito mga ka-solar, ang ambient temperature niya ay 40 to 60 degrees. At more than 45 degrees, yun na yung derating factor. So, tingnan natin. Ayan, nasa 33 degrees Celsius lang. So, malayo pa doon sa ambient temperature. Ayan. So, tuloy-tuloy na yan. At
Ayan, medyo tumaas na yung harvest. Nasa 4.13. Ayan. Medyo mataas-taas na rin yung charge. So, possible na mapuno ito agad mamaya, mga 1 o'clock. So dito sa setup na ito na 6 kilowatts ang inverter at 240 ampere hours na battery, ang mga pinapaandar nito ay 3 piraso na air condition at tingnan natin yung dalawa dito, mayroon pang isa doon. So ito ay 0.75 na aircon unit, ayan, at conventional type yan, dalawang yan. So meron pa doon sa likod isang 0.75 din. Merong kasamang ref din yan at yung TV nila. And ito yung Golds na brand ng water pump or pressure pump. Ayan. So ito ay isang 1.5 horsepower, ayan, na pressure pump. So ayan ang kanyang tangke. So ito yung kasama sa mga heavy loads nitong bahay. So naka-separate dito yung mga paandarin pagka brownout. Dahil sa ngayon naka-normal tayo sa grid, kaya nakalagay sa N. So pagka nag-brownout, lilipat yan papunta sa R at yung mga selected lang na appliances ang aandar. So yan ang ating setup. At dyan sa setup na yan, yun yung mga major appliances na pinapaandar. So tatlong aircon, 1.5 horsepower na water pump, mga ilaw, at saka kasama na yung television at yung refrigerator. So yun mga ka-solar, nagbabalik tayo ngayon at ito kasama na natin ang ating butihing client, si Sir Nestor. So yun nga, sabi ko nandito tayo sa San Pascual, Batangas. At tapos na natin yung kanyang setup at maayos na rin na tumatakbo. So ngayon gusto nating malaman kay Sir, Sir, kailan pa ba kayo nag-start na magka-interest dito sa solar? Actually, 2018, nagplano na akong magpa-solar. Pero wala akong nagustuhan na mga nagsusolar dahil hindi pa ako convincing ba. So nag-decide ako 2019. Ngayon nga, natuloy lang, 2024. Okay. At si Renz ang aking napili dahil nagustuhan ko yung kanyang explanation, yung kanyang pagbablog. Marami, halos lahat ng kanyang vlog na papanood ko. Thank you, Sir. Saka isa pa, kaya ako nagpa-solar para mabawasan lang yung load kasi marami akong appliances dito sa San Pascual. Yun lang ang purpose ko. Saka isa is investment na rin. Investment, Sir, Oo. Long time investment yan. Yes, Sir, kasi magkakaiba yung life ng equipments dahil nga ang tawag dito ay modular. May module para sa panel, may module para sa inverter, which is yun ang pinakapuso ng sistema, yung solar power inverter. At medyo mabigat-bigat sa bulsa yung battery. Kaya magkakaiba yung life niyan dahil iba-iba rin yung warranty. So sa panel, ayan, nasa 25 to 30 years ang nakalagay na doon sa kanyang certificates na pwedeng abutin ng buhay. So merong linear degradation na yon kasi lahat naman yan ay subject to wear and tear. Ibig sabihin, habang ginagamit mo, medyo bumababa din. Huwag lang naman yung biglang bagsak dahil yun ay sakop na ng linear warranty na halimbawa, 2 taon pa lang bumagsak na. So pwede na tayong mag-claim doon ng warranty. Pero Sir, yung paano nyo nakita ang sa SolarEdge, paano nyo na-contact? Sa vlog na yun nga na pinapanood ko yung vlog mo noon. So sa vlog lang, Sir, hindi kayo nagtingin sa mga Facebook, mga ganun. So mainly vlog sa YouTube channel. Hindi, para makuha ko yung number, nagpunta rin ako sa Facebook account mo. Okay. Tapos kinuha ko yung number and then tinext kita, ganun. Pero bago yun, marami na akong na-text, marami na akong nakausap, nag-inquire. Pero hindi ako convincing. Ako, parang hindi ka panipaniwala ba yung... Kumbaga hindi masagot yung mga gusto yung hindi nila masagot yung tanong ko. Kaya sa'yo na ako nag-decide talaga.
So, thank you sir at nakapag-desisyon kayo na sa amin i-award itong project na ito. At yun, yung monitoring natin na sinasabi ko sir, ay online naman yan. At yun nga, nakikita natin yan dun sa naka-install na application. So, maraming salamat sir sa pagpili sa amin. Ako rin nagpapasalamat din ako dahil maganda ang yung kanang ating resulta ng ating naikabit na solar. Saka unang-una, gusto ko yung style ng trabaho ninyo. Thank you sir. Very recommendable ba? Thank you sir. Sige, thank you very much Thank you friends. sir. So, Dahil ngayon hindi pa itong huli dahil marami pa naman akong mga anak. so mayroong plano pa kayo sir na madagdagan at ma-recommend dun sa... Hindi, ako mismo magpapakabit sa kanila. Ikaw na. So ikaw ang kakausapin namin. Oo. Ako na mismo ang makipag-negotiate sa iyo, makipag-usap sa iyo pagdating ng oras na gusto na nila magpakabit. Saka ako rin siguro ang gagastos. Napakabuting ama rin sir. At kahit may pamilya na raw yung kanyang mga anak, siya ang posible na mag-shoulder ng ganito mga sistema. So, yun mga kasolar, maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar at si Sir Nestor. So, yun, paalam.